Magandang umaga sa lahat, mga kababayan, mga kasama at kaibigan sa media. Ako po si Danilo Cadaning Ramos, magsasaka, manggagawang bukid, totoong ipinanganak, lumaki at nakatira sa farm. Mahigit 4 na dekada na ang inyong lingkod na nagsasaka, third generation sa aming pamilya, hanggang ngayon wala kaming sariling lupa katulad ng milyong-milyong magsasaka. Kaya po si Cadaning ay nagpasya, tinanggap ang hamon na kumandidato sa pagkasenador upang katawanin at isulong ang interes ng milyong-milyong magsasaka, manggagawang bukid, sakada at agricultural workers. Ako po ang tagapangulo ng KMP at maraming pagkakataon na imbitahan sa Kongreso at sa Senado sa public hearing. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ang mga magsasaka, kami ang lumilikha ng pagkain, pero kami ang nagugutom at walang makain. Nagtataka po kami sa pagdalo ko sa Senado sa public hearing, si Senador Cynthia Villar, 3 chairmanship ng komite ang hawak. Department of sa Committee on Agriculture and Food, Agrarian Reform and Environment. Paano kami na dumaranas ng hirap at wala nang masaka dahil sa nangyayaring massive land use conversion? Kaya po ako ay tinanggap ko ang hamon ng makabayan para una, isulong ang lupa para sa mga magsasaka, lupa para sa nagbubungkal, hindi sa dayuhan at sa iilan, lalo na hinding-hindi ang tsa-tsa. Pangalawa po, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Ibaba ang presyo ng bigas. Salamat po. Thank you. May tanong po. Dwight Rappler. I'm not sure if House Deputy Speaker Camille Villar is already on the other side of the filing area or she's outside, but I'm expecting that she's also going to file today. Ano pong mensahe niyo po sa kanya bilang kinikriticize niyo din po si Senator Cynthia Villar and Deputy Speaker Camille Villar plans to succeed her mother in the Senate? Una po, tama na ang political dynasty. Ang Senado po hindi family business, mag-ina, magkakapatid, magkakamag-anak. Taong bayan po, kami ang mayorya, kaya mahalaga po ang kinatawan para isulong ang interes ng ating mga kababayan. At ako po, ipinagmamalaki ko sa aking karanasan sa KMP ng mahigit 3 dekada, karanasan at pag-aaral sa lipunan, alam po namin ang problema, alam namin ang solusyon at ang aming programa at plataforma ay para sa mga kababayan nating Pilipino, para sa bigas, abot kaya, ligtas at sapat. Hindi po kadiwa, hindi po yung hindi makita. Alam niyo po ako ay biktima ng Marcos Sr., 52 years ang PD27 sa panoong ito pong Oktubre. Pero walang lupa. Dati isang kahig, isang tuka. Pero ngayon ang mga magsasaka, kahig ng kahig, walang matuka. At ang krisis sa pagkain, gusto po naming bigyan din dahil sa government policies and program. Kaya po dagdag ang aming posisyon at panawagan, ibasura ang Rice Liberalization Law, hindi amendments, no to Republic Act 11203. Ang kailangan po ay genuine agrarian reform bill at ang panukala sa Kongreso na Rice Industry Development Act. At lalong hindi Executive Order number 62 from July 2024 hanggang 2028, 35% tariff, gagawing 15%. Nakakabili po ba tayo ng 29? Ang bigas po ngayon, senior. Kaya po ang inyong likod, malakas ang loob para sa pagtangkilik ng ating mulat na kababayan, isa pong aming isusulong 25 pesos per kilo ng bigas para sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi ngayon,
kumuloy ng pangako at panglilinglang na bababa ang presyo ng bigas. Mamumura. Ang totoo po, ang taong bayan, minumura ang mga government officials dahil ang bigas hindi na po maabot sa pamilihan. Hello. Okay. Next, Nico Bagsik, Teleradio. Good morning po, sir. Balikan ko lang, sir, kasi may reports po parang earlier this year na you've experienced harassment, no, and parang surveillance on identified people po dun sa bahay niyo sa Bulacan. Can you give us an update on that? And kamusta po yung hanay ng mga magsasaka na hanggang ngayon po ay nakakaranas pa rin ng parang red tagging din po or ng government po? Ay, maraming salamat po. Para sa magsasaka at katutubo, ang lupa ay katumbas ng buhay. Ang pinaglalaban po namin, lupa para sa magsasaka, ibaba ang presyo ng bilihit pagkain, paggalang sa karapatang tao, ito po ay marangal, hindi gawaing terorista. Kaya po, nagtataka kami, January 3 may nagpunta sa aming baryo, sa Bulacan, hinahanap ako dahil ako'y terorista. Marangal po ang aming ginagawa at wala kaming nilalabag sa batas. Doon po sa tanong nyo, hanggang ngayon, hinaharas, nilelabel na terrorist. At ito po ay nakakabahala sa milyong-milyong magsasaka. Hindi po makapunta sa farm, sa bukid, dahil sa militarization. Recently, June 18, hinalugog po, pinasok ang bahay ng aming Secgen, si Ronnie Manalo. After noon, nag-dialogue po kami sa Commission on Human Rights. Alam niyo po, namatay si Kalina, ang kanyang asawa, habang ikinukwento yung nangyari. Kaya po, mahalaga tanong nyo, malakas po naming panawagan, land is peace. Hindi po militarization, hindi NTF-ELCAC, at hindi anti-terrorism law. Malakas naming panawagan sa loob at labas ng bansa hanggang United Nations. Ako po ay humarap kay UN Special Rapporteur Irene Khan. At ang aming pong panawagan, panahon na para ibasura ang Executive Order number 70, creation of NTF-ELCAC, at strong recommendation, zero budget para sa 2025. Ang kailangan po natin ay pagkain at marangal na makapamuhay, hindi militarisasyon sa kanayunan, hindi pagpatay. At 52 years na po ang PD27 sa October 21, ako, saksi, third generation. Dati po, isang kulay ng buho ko, pero ngayon dalawa na. Benepisyaryo kami ng PD27. May original CLT. Pero kinakasuhan ng aming pamilya. Kaya ulitin ko po, Mr. President, hindi po ang solusyon na split, hindi kokrom. Ang kailangan, lupa para sa mga magsasaka. At gusto ko pong idagdag. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap ang ating mga OFW sa Asia, Africa, Europe at North America. Ang sabi po nila, kadaning, bakit kami narito? First, joblessness sa Pilipinas. Second, landlessness. At third, labor export policy. Kaya tingin po namin, ang Pilipinas na isang agrikultural na bansa, panahon na ipatupad ang tunay na reforma sa lupa, kaakibat ng pambansang industrialisasyon, susi sa pag-unlad ng ating mga kababayan para ang bawat isang Pilipino dito po tumira at manirahan ng mapayapa, marangal at hindi na kailangang mangibang bayan. Last question po. Danilo? Opo? Dante po. Sige po. Good morning, Ka Danilo. Disclaimer lang po. Sir, ano po yung posisyon niyo doon sa anti-terrorism law? Gusto niyo po ba yung i-abolish? Ano pong, kung gusto niyo pong i-abolish sakali? Kasi alam ko, mayroong most assailed law siya sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung parang pinakamaraming tumutol. Pero at the end, sabi po ng Korte Suprema, wala naman pong nilabag na karapatang, constitutional yung batas. Pagdating po sa Senado, kung sakasakali po, mayroon naman kayong power na to legislate. Ano po yung gagawin po ninyo para po one way or another, masabi natin, maituwid ninyo kung ano yung pagkakamali na nakita nyo doon sa batas. Salamat po. Para po sa inyong impormasyon, isa po ang inyong lingkod, ang KMP, sa 37 petitioners
doon po sa Korte Suprema. At sa Philippine history, ito po ang pinakamaraming tumutol. Dahil noon po yung aming mga pagsusuri, nakita po matapos ang mga taon ay totoo. Kaya po, pag ang inyong lingkod, pinalad at naniniwala po ako, dapat magsasaka sa Senado, isa po na ipapanukala natin bukod po sa Genuine Agrarian Reform Bill at Rice Industry Development Act, panahon na po para mabasura, ma-repeal ang Anti-Terrorism Law of 2020. Maraming salamat po. Time is up po. Thank you, Ka Danilo. Sir, photo po. Okay, maraming salamat po. Thank you.